10:49 a.m. Friday, September 29, 2023. Didman's Vlog 2023 episode 80. After nung na-discuss yung sa episode 79, naalala ko yung style ng pagpipreach sa atin kung paano tayo na-convince na wala na ang law, na walang sinumang maliligtas doon sa pagsunod ng law. Basically, yung Ten Commandments, ito yung makikita, ganito yung kaparaanan ng pagturo sa atin, and then kung hindi tayo maniwala after na marinig natin ang turo na ito, matigas ang ating puso, kaya mahina yung ating panguunawa. First of all, sabi dun sa Romans 3:28, Romans 3:20, bakit dala? Hindi, i-strike na lang. Sabi sa Romans 3:28, therefore by the deeds of the law shall no one be justified. Ano ba yung sinabi? Anong verse ulit? Sorry lumalabas na naman yung aking sinay. Romans 3:28. Romans 3:28. Ayan. Therefore we conclude that a man is justified by faith without the deeds of the law. So ang salvation ng tao ay sa pananampalataya, of course kay Christ, sa kanyang finished work, at wala dun sa paggawa ng kautusan, deeds of the law. So and then pa yung ang dahilan kung bakit tayo ay hindi maliligtas sa pagsunod sa kautusan ay dahil na rin doon sa Romans 6:14. So pag pumunta tayo sa Romans 6:14, ito yung nakalagay. Pagkakapili sa atin ye are not under the law but under grace. Okay? Wala ka na sa law hindi ka na nakailalim sa law, nasa grace ka na. So, hindi po pwede ipasok yung law sa salvation, out ka na dyan. Tulad ganun sinasabi dun sa naunang verse sa atin na by the deeds of the law, no one shall be justified. And then, okay, para saan ngayon yung law? Bakit binigay ng Panginoon ng law kung hindi rin naman natin susundin, Hindi tayo papailalim. Ayon sa Matthew 5:17, Jesus came to fulfill the law for us. So, yan yung turo sa atin, Tingnan natin sa Matthew 5:17. Matthew 5:17. And I'm sure mga pastor ito will agree with me na ito yung talaga. This is how we learn nga na salvation is not by by following the Ten Commandments. Think not that I come to destroy the law or the prophets. I am not come to destroy but to fulfill. So, susundin daw ito ni Kristo para sa, hindi natin kayang sundin, tulad nung sinabi ni Paul, na nagpapakatang tayo ng bagay hindi naman kayang dalhin ng mga hentil. Hindi na pinapataw natin sa mga hentil na hindi rin naman nadala ng ating mga magulang. Yan. Si Kristo ngayon na magpupulfill niya, siya ang tutupad yan para sa atin. So, hindi na natin tutuparin yung law as for us, hindi rin naman natin masunod, kundi isusunod yan ni Kristo sa atin na ang teaching ganito, kung aasa tayo sa kaligtasan sa pagsunod sa pangutos, hindi tayo maliligtas kasi nga sinusuway natin yun. And then after na maligtas tayo, nagkakasala pa rin tayo. So, kung ang maintenance ng salvation ay dun sa pagsunod sa law, out din tayo nun. So, hindi yung sinasabi sa Galatians 2 yata yun, o Galatians 6, yung napag-aralan natin before. And then, to cap it all that, maliwanag sinasabi si John 1:17 na law is against grace. Ang kalaban ng law, opposite ng law is grace. Tingnan natin sa John 1:17. John 1:17.
You know. For the law was given by Moses, but grace and truth came by Jesus Christ. So contrast yung yung law sa ating Panginoong Jesus. So then kaya na-convince tayo nga na salvation is not by obedience doon sa Ten Commandment. Okay? So that ganyan i-present sa atin yung yung salvation by grace and not by law. And then punta tayo sa suicide. So alam natin ang suicide na bawal. Pero merong sample sa sa Bible. Matthew 27:5 at yan ay walang iba kundi si Judas, no? Judas ang himself. Tingnan natin sa Matthew 27:5. Yan. Hang himself. Sino yan? Si Judas. Nung makita niya na pinatay niya yung ating Panginoon, siya ang cause ng death natin ngayon. Pakamatay siya. He hung himself. And then sa Luke 10:37, sabi sa atin ng Bible, go and do thou likewise. Luke 10:37. So the Bible tells us, go thou and do likewise. And ang nagsalita pa yan ay ating Panginoong Jesus. Lumabas ka, alis ka, and then do thou likewise. Gawin mo rin yun. And then kung gagawin natin yon, ang sabi sa atin ng John 13:27 ay that thou doest, do quickly. Bilisin daw natin. John 13:27. Of course, alam nyo na yung pumapasok sa isip nyo, no? Teka, mula ko tong preacher na to. Tinuturuan tayo ng mali. That thou doest, do quickly. Okay? So, balikan natin yung hanging. So, unang-una si Judas ay nagpakamatay. Nagbigti siya. And then, sabi ni Christ sa atin, lumabas ka at gawin mo rin yon. And then, sa John 13:27 niya, kung gagawin mo yan, bilisan mo. Kaagad, madaliin mo. No, we use the same method dun sa sa deeds of the law. Saka sa Judas hanging. Nag-splice tayo ng mga verses. So we from this verse, we jump to this verse, and then we jump to this verse, and then we jump to this verse. Same thing here. From this verse, we jump to this verse, and then we jump to this verse. And then, inignore natin yung context. Basta ang inano lang natin itong dalawang ito, these two speaks about this. So the same way din dito sa tatlong ito. These three is speaking about this. We have the main verse and then three supporting verses. I call that mosaic. Ang mosaic ay not sure kung hindi ko pa rin maintindihan kung ano yung mosaic Nagamit ng mosaic kasi I remember nung nasa elementary pa ako, we do this, no? Pattern of image made of small regular or irregular pieces of colored stone. So, yung mosaic na ginawa sa atin nun, iba-ibang mga picture, iba-ibang kulay, then ilalagay sa sa isang drawing, para siya magiging color. And then pag tumingin ka sa malayo, yung magdi-dissolve yung feature ng mga maliliit na tile, hindi mo na makita yun. Makikita mo na lang yung as a whole na nakagawa ka ng something beautiful out of dun sa mga small pieces ng tiles. Okay, so ayun yun. So ito is a mosaic, gumagawa ng mosaic. So, yan yung danger nung sa mosaic. Although, maganda yung maganda yung topic, pero delikado kasi nga, una-una
Itong assumption na sa deeds of the law sa Romans 3:28, tingnan natin ano yung Romans 3:28. Ito yung mga na-discuss na natin previously. Romans 3:28. You have to read yung ano, yung wag mo siyang gagawing mistake. So titingnan mo yung ano, yung what was said before and what was said after. Okay? Okay, ang source nung ano ang source ng ano ng deeds of the law, yung nagtuturo na salvation by the deeds of the law. Ito mga Jew, yung mga disobedient Jew. Kasi dalawang klase ang Jew eh. The obedient ones, ito yung mga nagturo sa atin ng gospel tulad ng mga apostles sa ni John. And then yung disobedient Jew, ito yung mga pumapatay sa mga believing Jews, sa mga obedient Jews. Okay? So ano bang advantage daw ng mga Jew? Binigay sa kanilang Bible. And then sa halip na ang Bible lang ituro na sa atin, kasi the Bible speaks about God. Ang tinuro na sa atin yung different God, yung money God. So yun ang tinuro sa atin. So, that's why meron tayong bangko galing sa Manila eh. Ba? Yung tinaob ni Christ, yung money changer. But basically, money changer means bank. So, yung mga Jew from abroad, pupunta sila sa temple, they have pesetas, ko-convert yun sa, ano ba yung, ano? Yung pera nila, ng coin? Shekel. Convert sa shekel. So, they can worship God now using the shekel. Okay. What if some did not believe? Ito yung mga unbelieving Jew. Shall their unbelief make the faith of God without effect? Yung kanila bang teaching, no? Nasira ba nila yung ano? Yung tungkol sa ano, tungkol dun sa purpose ng Panginoon na i-reveal niya kayong sarili sa pamamagitan ng Biblia? So, hindi, no? Then mahaba pa to, but basically ito lang ang gusto kong i-point out sa ano sa studies natin yan ano. Ang deeds of the law previously as we have stated, it is not the works of the law, the obedience of the Ten Commandments. The deeds of the law ay isang section dun sa aralin ng mga Pharisee, aralin ng mga disobedient Jew na ginawa nila since time immemorial pa. Kasi ang sa kanila dalawa ang law of Moses, yung oral at saka yung written. So yung written, ito yung 10 Commandments, and then yung 5 books of Moses, no? Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. And then they have the oral law. Ito yung law daw na tinuro kay Moses na hindi sinulat ni Moses. So kinumpay nila yon. So marami yon, sabi na 613. Now, how can they memorize yung 613? Siguro sabihin natin, madali lang mag-memorize yan. Pero actually, yung 613 mitzvot na yun, yung mga law na sinasabing, kasi gusto mo sundin 10, sundin mo rin yung 613. So, confused tayo, hirap nun. Actually, yung 613, derivative lang yun ng 10, dinerive sa 10. So, and then, so basically, kung ano yung yung sa 613, pag kinuha mo yung pinaka-root niyan, it is either one of the 10. So, and saka isa pa, no, yung 613 laws na yon galing yun sa Bible mismo. Kinuha nila yun, remember, dun sa Genesis, Exodus, Leviticus, and then sa Revelation, mahigpit na pinagbabawal ng Diyos, ng Panginoon, ng Diyos sa mga Jew, na huwag silang magdadagdag o huwag silang magbabawas. So sa atin kasi, mababaw ang pag-iintindi natin. Akala natin yung pagbawas, yung puputulin ng verse, or yung pagdagdag, yung pagdadagdag ng wala naman sa verse. Actually, ano yun eh, sa turo, pinutol mo yung tamang aral, tapos pinasok mo yung maling aral. Yun ang style nila na ng pagdagdag at pagbawas, at ginawa nila yun sa at yun ang tinuro nila, natutunan natin. So nagbabawas tayo, yung Bible verse na nakita natin, binabawasan natin yun, inaalis natin yung pagpapaliwanag doon, and then kukuha tayo ng ibang verse na kinat din, idudugdutong, dinagdag, magkakaroon siya ngayon ng ibang application, and that is dangerous kasi yan yung tawag natin na panloloko, no? So niloloko tayo. So deeds of the law. Ngayon, gusto kong ipakita
Pakita ulit sa ano, sa atin. Teka, this PC, data, old files. Actually, ito yung mga studies ko to, no? Old files. Old files. And then sa old files ay yung studies. And then sa studies yung itong bind volumes, ito yung mga marami kasi akong aral, no. So pinili ko lang yung pwede kong i-bind kasi sobrang dami, umaapaw na yung utak ko, hindi ko talaga maano. Even up to now, nahihirapan ako mag-index ng aking mga alam sa utak, no. Yan. Bind volumes, ang dami yan. Yan yung mga aral, no. So dito tayo sa Judaism. Ito yung deeds of the law. Pag nabasa nyo sa Bible yung sinasabi ni Paul o ng ibang mga writer na walang masusunod ni Paul, walang maliligtas sa pagsunod sa kautusan, sa English sasabi niya deeds of the law or works of the law. Ito yon yung deeds o yung works of the law. Subject yon doon sa kanilang university. At ito yung mga inaaral. Kasama nga dito itong list ng 613 mitzvot o yung law na dinerive dun sa Ten Commandments, which I had already described dun sa sa previous video. Okay? So yan, 113. And then sabi ko nga sa inyo, no, kaya nilang i-memorize ito kasi nga ganun. Kasi nasa Bible. So, ang oral law ngayon ay yung interpretation nila doon sa sa written law ng ating Panginoon. So, nagkaroon ngayon ng pumantay ngayon yung interpretation nila doon sa sa written law, and then at times mas mataas pa to kasi sa kakagupit nila sa sa written law, nag-iba na yung meaning. So, tumaas na ngayon yung meaning ng yung application ng 613 kaysa sa So, na-discuss na natin yan dun sa ito, yung law nila sa 6, yung to know that God is one. Ito yung Shema na ang sabi ng Panginoon na siya lang ay isa, no? So, ibang application lang ngayon, ang sabi lang, i-recite ninyo ito sa umaga at sa gabi para in compliance do sa law, works of the law ngayon yun. Pero pag babasahin natin yung original na pinanggalingan nitong verse na to, ang sabi ng Panginoon, yung tatay, kakausapin niya yung kanyang anak at ituturo ito umaga at gabi. So, yung pagturo sa anak, napalitan na ng pag-recite sa sarili, i-recite ko to sa morning, i-recite ko to sa evening. So, nabago na yung meaning ng Panginoon. And then, tingnan natin itong what do Jews believe. Control, click. Oops. Meron akong hinahanap. Yung what do Jews believe? Ano yung pinapaniwala tungkol sa... Ayan, ito pala, number 8. So, sa kanila naniniwala sila about yung written Torah, yung 5 books of the Bible, saka yung oral Torah. Ngayon, pagdating sa oral Torah ngayon, so yun, yung naging Talmud, kasi dumami yung kanilang aral tungkol sa Biblia at mahirap nang i-memorize. So, sinulat na nila ngayon and then it grows. So, tingin ko yung 613, hindi na 613, baka 1,000 na yan. Check natin tong oral Torah nila. What do they say about the oral Torah? Teka, hindi to. Sorry Ang hinahanap, saan ba yun? Dito.
Okay lang na ano na mag-search ako kasi i-edit ko naman to pagka lumampas tayo dun sa 30 minutes eh. Hanapin ko na lang sa labas. Ah, Jewish belief on oral Torah. Nope. The two oral Torah. Talmud pala. Sorry ah. The two Talmuds. So, yung oral Torah, ito yung naging Talmud, and then dalawa yung, ano yung Talmud yan, yung Jerusalem Talmud, sinulat sa Jerusalem, at yung Babylonian Talmud, ito yung sinulat sa exile, nung ma-exile sila sa Babylon. And then, of the two, ang pag nabanggit yung Talmud at hindi minention kung Jerusalem o Babylon yan ang tinutukoy nila. So, again, kung hindi natin alam ito, ang isipin natin na ngayon pagka binanggit ang law ay yung Ten Commandments. Isa lang. Sa atin kasi isa lang ang law, yung Ten Commandments eh. Pero sa mga Jew, yung dinidebate ng mga Christian, dalawa pala, hindi lang dalawa kundi tatlo. Okay? And then pag sinabi nilang the law of God, hindi nila tinutukoy yung yung written kundi yung oral. And then sa oral na yon, yung Babylonian Talmud. Okay? So deeds of the law, yan yon. Kaya pag sinabi ni Paul sa atin na, therefore by the deeds of the law shall no flesh be justified, hindi kayo maliligtas sa pagme-member ng Judaism. Paano kayo mag-member sa Judaism? Circumcision. So yung mga basahin niyo yung sa Galatian, lahat na aral ni Paul. Pagka nagtukoy siya sa nagtukoy siya about the law, no? Makikita niyo naman 'yan sa makikita niyo 'yan sa mga writings ni Paul. Tikandali ah. Yung A and B, saan ba yung A and B? Dali ah. Desktop. Left. Right. Pagka nabasa niyo yung tungkol sa law, yan. Narito ni Paul, 7 yan. Huwag yung kakalimutan niya. Yan. So yan yung good, yan yung yung divided yan sa dalawa, yung good law at saka yung bad law. Pagka bad law ang sinasabi, hindi yung 10 commandments, kundi ito. Ito yung law of disobedience. Pag disobey mo yung written law of God, pupunta ka dun sa bad law. Ano yung sa bad law? Death. Binviolate mo yung hindi mo in-accept si Christ, death. Therefore, death. And then, papasok ngayon yung mga good law. Ito yung the law of God. Saka ito. Ito yung sa salvation. So, kaya, pagbabasay, malilito kayo. Before, nalilito ako. Sabi niya,
What what then serveth the law? Ganon, ganon, ganon. Tapos sabi niya, gusto ba nating i-change the law? God forbid. Sabi ko, ano ba itong nakakalito? Is the law good or is the law bad? And then, na-realize ko to, when he speaks about bad law, it is the law of disobedience, yung sin and death. And then, when he speaks about the good law, the law that saves, ito yung law of God, spirit of life, faith, righteousness, law of Christ. So, dalawa yan. We don't get confused anymore sa teaching ng deeds of the law. Therefore, by the deeds of the law, so balikan nyo na lang yung mga, nasa I think 2022 or 2023 vlog ko yon. Meron naman akong playlist Andoon yan. Ito dadagdag ko rin sa playlist. So yung deeds of the law, maliwanag na sa atin. And then yung sa 6:14, ito yung sinasabi ko na sample ni Paul. Sabi ng Christian wala na tayo hindi na tayo under ng law. Ang problema kasi, kinat nila ito, yung portion shall not have dominion over you. Yung sin, tulad yung sinasabi ko, ito si Yoda, sa yung sin, tayo itong control box, under tayo ni Yoda. Pero sabi ng Panginoon sa 6:14, inalis na tayo dyan, under na tayo ngayon ng grace. Grace ngayon ang nagliligtas sa atin at under tayo ng grace. Ano yung grace? Yan, ito yun ang law of God. Sinusunod natin yung law of God. Not to be saved, but because we are saved. Okay? Kasi yan yan lang yung kaparaanan na binigay sa atin ng Panginoon para tayo mabuhay ng banal ng holy life. Wala dun sa pagbibigay ng tithes or something. Ang tithes, remember, ang tithes is very important para mag-prosper yung gawain. But it is not for salvation. And it is not also a proof na hindi ka ligtas pag hindi ka nagbibigay. The true fact of the matter is na discuss naman yan tatlo yung tithes, and then ito yung ginagamit, third tithe ang ginagamit ng mga Christian na pag hindi mo hinulog, hindi ka nagbigay, ikaw ay nagnanakaw sa Diyos. Ito yung social welfare tax, no? Pag hindi ka nagbayad nun, isa lang ibig sabihin yan, yung social welfare tax na ay para sa'yo. Remember yung ating discussion about the woman, yung poor woman na yung dalawa na lang, 2 mites na lang yung kanyang salapi, binigay pa niya dun sa sa box, and hindi siya namatay sa gutom, kasi after mahulog niya yun doon sa box, whatever is in the box, bahagi na siya ngayon doon. So yung kanyang dalawang hinulog doon ay dumami. Okay? So pag hindi mo kaya maghulog, and then gusto nating sundin under tayo ng law, ganun-ganun, kahit wala naman temple, okay, sige, kung gusto nyo sundin yung law na yan, ipunin nyo yung lahat na mahirap doon sa church ninyo, and then i-divide ninyo yung nasa box. Walang church na gagawa, kasi yung sasabihin ng church, no, hindi naman kami charity. Okay. Yan. Sin shall have no dominion over you. So, wala siyang relasyon doon sa... And then, Jesus came to fulfill the law. Ito yung mabigat kasi nga, itong sa Matthew 5:17, yung fulfill, yung word na fulfill. Ito, yung fulfill, yung tutuparin daw ni Christ. So, paano ginamit yung word na fulfill? Ang word ng fulfill ay plerao, na ibig sabihin daw ay ito, fully, complete, fulfill. Actually, maraming meaning yung plerao, depending ngayon sa sentence o sa topic, doon mo i-interpret yan. So, pwede mong i-interpret yan before or after. So, kaya maintindihan mo na yan, no? Samba, yung ye are the salt of the earth. But if the salt have lost its savor, which shall it be salted? So it has a relation dun sa sa law. If you are a Christian and sabi mo hindi ka naman pinapasok sa 10 Commandments, you are a salt that lost its savor. Kasi ang lasa mo lang bilang Christian ay yung pagsunod kay Kristo. Pero kung ayaw mo naman sundin yung utos ni Kristo, ano pa yung pagiging Christian mo? So wala na. So on and so forth. And then whatever, tinaman nyo, isa sa translation ng plerao, itong fully preach.
which is yung ano, which is the word meaning for the word for fulfill here. Ito yung translation. Kasi makikita nyo sa no, sabi niya, till heaven and earth pass, one jot or one tittle shall in no wise pass from the law till all be fulfilled. Verse 19, whosoever therefore shall break, ito yung mag-break, ano, yung nag-destroy, one of these least commandment and shall teach. Okay. Break and teach. Katay ka sa Panginoon. Pero kung ikaw, ang sabi niya but whosoever shall do and teach, okay ka sa Panginoon. So nakita nyo, dalawa palagi yan eh. Yung break is disobey, no? You disobey the law and then you teach others na wala ka na sa law, ikatay ka sa Panginoon. Pero kung ikaw naman yung sumusunod sa law and then tinuturo mo sa iba, do and teach, okay ka sa Panginoon. So, ang church ngayon ay nandito sa break and teach. Nandito sila ngayon sa break and teach. So, yan yung ito. Yung pinagtagpi-tagpi na ano na law. So, delikado, no? Di ba, ang sabi ng Panginoon ang turing kasi sa atin ng Panginoon, mga batang paslit eh. Yung mga Bible teacher na nagtuturo ng mali, sabi ng Panginoon sa inyo, ingat kayo ha, mas mabuti pa sa inyo yung talian kayo sa leg at itapon sa tubig. Salvage. Kaya nga yung people who said to me na, hindi ka naman ligtas, you follow the law. Okay. Tingnan na lang natin sa end of life doctrine. And then law is against grace. Ito yung parang pinaka-pako na na nagsara doon sa teaching to na kalaban talaga ng Okay, maliwanag na sa atin to na yung sinasabi sa John 1:17 na pag-aralan na rin natin ito sa ating mga previous vlog. Na itong kaya nga kaya mahal ko ang King James kasi akala natin yung nagdagdag magbawas, yung magdagdag, wag natin balikan yan. Ito na lang, bakit mahal ko ang King James? Itong word na but na to. Naka-italicize siya and then italicize and then naka-panaklong. So, ang sabi ng mga translator ng King James, dinagdag lang namin ito. Pwede itong alisin kung medyo confusing. Kasi nga, bias na sila at that time na they also believe na kalaban ng law ang grace. So, dun sa study natin, hindi opposite ng law ang grace. Kasi ang opposite ng law is lawlessness. Okay? Ang opposite ng law ay lawlessness. Ang opposite ng grace, graceless. So, walang grace ang opposite ng grace. Okay? So, ang opposite ng obedience is disobedience. If the law speaks obedience, therefore it is grace. Kaya nga itong word na but na to, hindi yan nakalagay dyan. Ang nakalagay dyan ay ganito, for the law was given by Moses, which is true, and then wala yung but, grace and truth came by Jesus Christ, which is also true. Hindi sila nagsasalungat, pareho silang tama. And then, if you will read itong sa verse 16, ito yung verse 17, no? Then, if you will read verse 16, nabanggit dito yung sinasabing, yung fullness na receive natin is grace for grace. Okay? Grace for grace, Acts 15:11. Salvation is by grace, growing grace. Okay. Grace for grace. Ang unang grace na ito ay itong law of Moses. Ano yung law of Moses? The word of God, the instruction of God. Or para magkaroon ng order sa life ng isang Christian. And then itong second grace ay itong grace na binigay ng ating Panginoong Jesus. His life. Kasi Jesus Christ is the way, the truth, and the life. And the bread of life. And then, the law is the way, the truth, and the life then, the bread of life then. So, pareho lang ang law sa Old Testament at dun sa, yung Christ natin sa New Testament. Hindi sila na magkalaban.
Okay? So, yan yun. So, I hope na gaano katagal? 35 minutes. Oh, buti short. So, within the short span na discuss na natin yung tungkol sa deeds of the law, and the law. So, basically, nag-review lang tayo. But actually, itong 89 is in support dun sa diniscuss natin sa previous vlog. So, I hope na tayo bilang mga Christian, lalong-lalo na yung mga pastor na nagpipreach, nag-handle ng Word of God, huwag kayong mag-i-edit ng salita ng Panginoon. Huwag ninyong babawasan yung Bible and then kukuha kayo ng ibang Bible na idudugtong ninyo dun sa delikado. Kung mag-preach man kayo ng salita ng Panginoon, i-preach nyo ng buo, huwag nyo ipipreach ng putol. Otherwise, ito yung mangyayari sa atin. So, hanggang dyan na lang. Although, short lang last night kasi, pinanood ko sa YouTube yung tungkol sa kung meron bang church na nagtiteach, Christian church na nagtiteach ng Ten Commandments, nakakakita ko, wow, ang ganda ito. So, I watched it ang buo and then, nanlumong ako kasi nga, ang Ten Commandments na tinuro niya ay ito. Yung Ten Commandments ng Protestant. So pagdating sa discussion niya, you shall have no other gods before. And then sabi niya, ang mga tao ngayon nagganon-ganon. Ayaw nila si Justin. So sa atin, ang first commandment ay hindi yung have no other gods. Ang first commandment sa atin ay ito, no? Teka. Ang first commandment sa atin na ito, na ang Diyos ay pinalaya tayo sa slavery ng kasalanan. Sa anong kaparaanan? Binigay niya ang ating Panginoong Jesus. So, nung binigay niya sa atin ang ating Panginoong Jesus, nakawala tayo dun sa slavery ng kasalanan dahil tinanggap natin ang kanyang anak bilang ating Panginoon at tagapagligtas. So, ang verse 1, ang first commandment, ito yung the love of God for us. And then yung second commandment yun naman yung ating pag-ibig sa Panginoon. Kasi sabi ng Protestant, graven image, discuss yan. Actually hindi, itong verse 4 ay corollary lang to dun sa verse 3, verse 2, verse 1. Sa verse 3, na pag hindi mo Diyos ang Diyos, ito yung gagawin mo graven image. But for us, ang second commandment sa atin ng Panginoon na ito, mahalin natin siya at ingatan natin ang kanyang utos. Sundin natin ang kanyang utos. If we want to get saved, we should obey the 10 commandments. Kasi dun sa first commandment, sinabi ng Panginoon doon na ang kaligtasan lamang ay kaya sa ating Panginoong Yesus. At tinanggap natin na yan. Kaya ngayon ligtas na tayo, move tayo dun sa second commandment, mahal natin siya ngayon, iniingatan natin ang kanyang utos. At yung utos na yung mga tupalo. So hanggang dyan na lang, no? Again, sa isang pastor, pag lumabas sa kanyang bibig yung salita na hindi tayo maliligtas sa pagsunod sa utos, hindi niya alam ito. So, hanggang dyan na lang, 38 minutes. 11:28 a.m. Good morning ulit.